Ayoko yung pangit ang modular. Nakaka-stress. Ang dami. Wala yung one week. Yung iba online, di ba? Yung iba modular, yung iba online. Ano kami, online kami tsaka modular. Blended kami. Nasa iyo, no? Kung mag-online ka, kung mag-modular ka. Pareho sa amin. Pareho. Online tsaka modular. Nice. Yung week 2, di pa rin nasagutan. Grabe. Kapal-kapal. Nakakatawa magsagot. Pero ano kaya magpakamateking online? Ay king kay module. Yaka magpakamate. Yaka magkabi ka reto. Ay mo makakalunos lang. Kaya rin ngaluan teacher, mangutang ka, laman sagot. Bakit? Alam makibat ka rin chat yo. Magsin na mo. Nanando pa rin GC. Attendance kay wala nang pakialam din nga luwa. Okay. Mag-picture ta pa. I think ikatama mo. Itita Glenda, tagal yun. Picture pa ka naman. Kacha, you join us. Picture. For a picture. Why does everyone want me to be in the picture? Okay. You look at the camera. You look. We're gonna have a picture. There. Why do I have? Jup, mag-open ka ng cam. Jumong. Okay. Mukhang yung background mo. Ha? Okay, sa tingin background mo. Aurora Borealis. Makakaya ka nito. Bro, Renz, camera. At saka yung laptop. Pwedeng mga yan? Copy. Kaya ka mo. Wait. Alright. Jup. Saan ka? Ayaw man, no? Ino-open ko na. Ayaw? Bro, Renz. Ayun, block lang siya. Photoshop ko na lang kayo. Sige. Sige. Okay. Bro, Renz. Wala ya. Kalmat. Yun ang gamitan ko bukas yung message ko. Game. Game. Ha? Bakit yung background niya? Baka pamili ka. 3. One more question. One, two, three. Okay, you can now go. Pilang background. Tula mo na yung mobile. Bakit mo lang? Mag-call ka mag-net. Bakit mo lang sige? Mag-net. Eh mo manakit ka ng alert. You're not speaking? Okay. Okay. Sister Glenda, tagal na mo no. So, mag-start na po. Mag-opening prayer tapa. Okay. So, let's all bow our heads and let's pray. Let's feel the presence of the Lord. Lord, we thank you tonight. We thank you, Lord, for another Saturday na binigay ka kami. We thank you, Lord, dahil kahit mumuran, babagyo, kahit atong pandemic, magpatuloy kami. We thank you, Lord, dahil it's all because of you that we are able to do this. It's all because of your grace that we live, that we are safe. Salamat, Lord, dahil balang metong kaya kami safe, balang metong kaya kami healthy, at di kaya mapanandaman, temporary mo, at balumilyo kami paboren. Salamat, Lord, dahil patuloy kayong mag-provide karang kaya kaming pangangailangan. Salamat, Lord, dahil patuloy yung presensya kaya kayong biyemi. Embeda lang balang metong kaya kami. Thank you, Lord, for this gift of ministry na diyang aliwa. Paintunanday kami, atin kami. We appreciate your gift, Lord, and we pray na lalo kaming i-grow kahit yung makanining pamamaralan. And dalangin mi, Lord, na anoint yung lapureng kaya ba mga chukeni, kamingan. May this night be for you and glorify your name. Dalangin mi, Lord, na
anointing kaya kaming speaker, Sister Biel. Dalangin mi na yung kayang i-share ay manibatan kaya kayong hasbok. And na tumagos kaya kaming puso. We pray, Lord, that you bless her and bless her family and bless everyone in this group. Na naman pagdalanan mi, balo mi, alain mi, kumpara kayong pangako yo kembien. Muli, Lord, babalik mi agad-agad ang kapurihan. In Jesus' name, we pray. Amen. Sister Jess. Sister Jess. Ano first song ta mo, Sis Jess? Hi, Kuya. Waymaker. Okay. So, pag ready na ka, start na. Yeah, Kuya. So, tonight po, let's worship Jesus. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. Worship you, worship you. You are here, healing every heart. Worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. Worship you, worship you. You are here, mending every heart. Worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone.
your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Amen. Thank you, Sis Jess. Hi, Tita G. Welcome. Okay. Sis Bell, ready ka na? Oo, kuya. Okay, sige. Start ka kapag ready ka na. Start na po tayo sa message ko ngayon. Yung title ng message ko ngayon is, Are You in a Dead End? No, so, syempre, napapakinggan na din natin to sa mga ibang nag-share ng message or nag-preach yung Are You in Dead End? So, nagdanas din tayo ng dead end sa ating buhay. Kung, ano ba yung mga dead end na to? Hindi kapag sinabing dead end, ibig sabihin ng literal na dead end sa daan, yung wala ng daanan na. Yung dead end natin sa buhay is yung may sakit ka, ganyan. Yung wala kang trabaho, yung failing grades, financial problems, or yung death sa family mo, or kahit ano pang madaming worries. Pero, 'di ba, kapag tayo nasa dead end tayo, wala na tayong kawala, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Minsan, ginagawa yun ni God para i-set free nga tayo. No?
So, paano nga ba nating malalaman kung nasa dead end na tayo? Alam mong nasa dead end na tayo kapag hindi na natin makontrol yung problema, pag hindi na natin kaya mag-isa, pag wala na tayong other way kung paano natin susolusyonan 'to, kung wala na tayong isip na plan B, ganyan, plan C, or gano'n, 'no. So, sa sabi sa Romans 4:17, Abraham believed in God who brings the dead back to life and who creates new thing out of nothing. So, in short, kung si God kaya ng magbuhay ng tao na nawalan ng buhay, 'no, binalik niya yung buhay, 'no. So, gano'n din tayo 'pag nasa dead end na tayo, yung mga dead end natin is yung kapag nawalan na tayo ng career, nawalan tayo ng trabaho, nawalan na tayo ng lahat, nawalan tayo ng pinanghawakan natin sa buhay natin, 'no. So, kay God may posible na ibalik niya lahat 'yun. So, kapag nasa dead end tayo tsaka kapag daranas tayo ng mga pasakit sa buhay, ng problema at pasakit, 'no, kailangan kailangan maging positive tayo, magkaroon tayo ng positive attitude, 'no, ng mental, ganyan. So, yun nga yung tulad ngayon na na-stress sila sa COVID, sa pag-aaral, ang dami nga nagpakamatay, ganyan, 'no. So, ang ibig sabihin nun na kapag nagdadanas sila ng problema, nasa dead end na sila, kapag di na nila makontrol yung problema, ganyan, ibig sabihin nun, yung wala silang faith kay God, 'no. Hindi sila hindi nila iniisip kung ano yung puwedeng mangyari, 'no. Hindi nila muna inisip si God bago nila gawin yung bagay na gano'n. And ano ba sa tingin natin kung bakit nasa dead end tayo? Pinili ba natin 'yun or napunta na lang talaga tayo bigla do'n? So, minsan kaya tayo natatagal sa dead end, kung bakit napupunta tayo sa dead end is sa kagagawan din natin, sa takot natin na kasi 'pag sinabing dead end hanggang do'n na, 'di ba, wala ng ibang direksyon para makalabas pa, 'no? So, minsan kaya tayo nando'n is kasi pinipili natin na mag-stay do'n. Pinipili natin na balutin tayo ng takot natin. Kasi totoo naman 'yun na tao lang tayo, na kapag nando'n na tayo sa pinakadulo ng problema natin na wala na tayong kawala is natatakot tayo mag-take risk. Kasi 'di nga natin alam kung ano yung mangyayari, 'di ba? 'Pag nakalagpas ka sa problema na 'yun or kapag gumawa ka ng way para, makakalabas ka sa problema mong 'yun, 'no? So, mayroon tayong kuwento dito si Paul and Silas. So, kilala naman natin si Paul and Silas, 'di ba po? Sila po yung nagke-share ng words ni God na kahit na binubugbog na sila, ganyan, kahit na walang nakikinig sa kanila, patuloy lang din po sila nagse-share ng message ni God. Tapos, one day pinakulong sila sa Acts 16:23-24. They were severely beaten and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. So the jailer put them into the inner dungeon. Di ko po, dungeon, ewan ko. And clamp their feet in the stock. So yun lang po, basta sa Tagalog na kulong po sila, 'no, dahil sa pag-share nila ng message ni God. Tapos sa next naman, habang nandun sila sa kulungan, siyempre normal na tao 'pag nakulong ka 'no, kapag nakulong ka, siyempre matatakot ka po, 'di ba? 'Di mo alam kung anong gagawin mo, kung kamusta yung pamilya mo na nasa labas or magwo-worry ka na magwo-worry. Pero yung ginawa ni Paul tsaka Silas sa Acts 16:25, but instead of giving in from their fears, Paul and Silas prayed and sang hymns to God. Tapos suddenly sa Acts 16:26, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open and the chains of every prisoner fell off. So, ayun po na nakaka-bless si Paul and Silas na kahit na nasa sitwasyon sila na nakakatakot, na nakulong na po sila na hindi nila alam anong mangyayari sa kanila is patuloy sila nag-pray and nag-praise kay God, pumunta sila, 'no, na
nakakatuwa yun na sana gano'n din tayo 'no. Sila nga nakulong, tayo sa problema lang 'di ba 'no, na nasa dead end lang tayo 'no. So, sila hindi sila natakot, so dapat tayo din gayahin din natin sila na hindi tayo matakot na minsan hindi rin kasi di naman din kapag may problema tayo, di naman kasalanan ng problema kung ba't may problema tayo, kasalanan din natin 'yan, eh, kasi hinahayaan natin na yung problema at yung takot takot yung magbalot sa'tin, eh. Mas inuuna natin yung takot, mas inuuna natin yung pag-aalala, yung mga worries na balutin tayo 'no. And yun nga, kaya nag-i-stay tayo sa dead end sa mga problema natin kasi hinahayaan lang natin na mag-take over yun sa buhay natin. Na dapat yung dapat iuna natin sa buhay natin ay si God. So yung message ko po short lang. And kapag tinanggal mo yung fears mo, katulad ng ginawa ni Paul and Silas, nag-praise lang sila kay God, na kumanta lang sila sa loob ng kulungan, no, is may biglang darating, 'di ba, nag-earthquake tapos bigla silang nakawala sa kulungan dahil sa kagagawan ni God, 'no? Na kapag kunyari nasa dead end na tayo, ganyan, puno tayo ng problema, binabalot na tayo nito. 'Pag katulad ng ginawa ni Paul and Silas na nag-worship sila, nag-praise sila kay God, is gumawa ng miracle si God sa buhay nila, 'no? Ta's dapat gano'n din tayo, maging loyal tayo kay God na kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit sobrang hirap na, madaming problema, mag-pray pa rin tayo sa kanya at mag-trust. Hindi lang kapag may maganda siyang binigay sa'tin, dun lang natin siya tatawagin or dun lang tayo humingi ng pasalamat at magpe-pray sa kanya, 'no? Na nakaka-bless si God kasi kahit na nasa dulo na tayo ng problema natin, na kahit nahaharap na tayo sa dead ends natin, sa worries or problems, is andiyan pa rin siya sa'tin. Pero paano papasok si God sa buhay natin nga, katulad ng sinasabi ko, kung inaya natin yung problemang balot sa'tin, kung naka-stuck pa tayo, kung mas pino-focus natin nung negative kaysa sa positive. Kasi siyempre tao lang tayo, mahirap tayo maging positive, eh, madali lang kasi tayo makuha ng problema, madali lang tayo ma-worry. Kung nasa maze tayo, kasi magulo po sa maze, 'di ba? Hindi natin alam kung saan yung daan, eh. Kasi nag-overthink tayo, eh, gano'n ang mga tao, madali tayong mag-overthink, madali tayong mapraning, madali tayong ma-sway sa mga negative na nangyari sa buhay natin, 'no. So, kaya kaya madalas tayo nasa dead end, nasa problema, na nalulunod tayo sa problema dahil din ginugusto natin 'yun kasi hinahayaan natin na mag-stay lang tayo do'n. So, yung dapat nating gawin is kung may na problema, kung binabalot ka ng problema ngayon, ng negative thoughts, kung may problema ka diyan ngayon sa personal, sa studies, sa work, kung wala ka pang mahanap na work, kung may sakit ka, ganyan, huwag mong masyadong isipin. Alam ko isipin pa rin siyempre problema 'yun, pero huwag mong isipin na puro negative, huwag mong isipin na hangga't diyan ka na lang, na iniisip mo na end na diyan ka na lang, diyan natatapos yung buhay mo. Hindi, kasi kung hinahayaan mo magbalot sa'yo yung mga negative na 'yun, problema na 'yun, paano pa makakapasok sa puso mo si God, eh, kung puno na yung puso mo ng negative, 'di ba? 'Di ba sabi nga ni God, dapat siya lang yung siya lang mag-isa yung sasamba natin, 'di ba? Huwag tayong sasamba sa pera, ganyan, sa kahit ano. 'Di ba dapat siya lang yung number one lagi sa puso natin, 'no? Kaya kung ano man nasa puso mo, eh, kung malungkot ka man, ganyan, kung nag-o-overthink ka sa mga bagay-bagay, is alisin mo yun para makapasok si God sa puso natin tsaka isipan natin, 'no? So, wag din tayong matakot na minsan mag-take ng risk kapag may problema tayo, or may problema tayo, or nasa dead end na tayo, or kung di natin alam gagawin natin. Huwag tayong matakot mag-take ng risk na magpatuloy pa tayo sa buhay at magdasal lang tayo kagad kasi sa pagpatuloy natin sa buhay na yun kasama natin si God, eh. Tsaka kung isasara mo yung puso mo kay God, kung papapasukin mo lang yung problema, di mo rin makikita yung plano ni God para sa'yo. Di mo makikita yung path, yung daan, yung plano na ginawa ni God para sa'yo, 'di ba? Kung isasara mo yung puso mo para sa kanya, 'no, kung magpapatuloy ka lang sa dead end, 'no? So, dapat kung
wala na yung puso mo na positive. Kung malungkot na yung puso mo, kung puro negative yung nasa puso mo, pagbuksan mo naman si God na puso mo. Huwag kang mag-stay sa dead end. No? Huwag mo hayaan ikulong yung sarili mo. Huwag mo hayaan na mag-stay ka lang doon. No? So, papasukin mo si God sa puso mo. And ayan mo siya yung mag gumalaw sa'yo. Siya yung tumulong sa'yo. No? So, ayun lang po. Kung ano naman problema na dumaan sa atin, huwag tayong mag-stay sa dead end. Huwag tayo mag-stay sa problema natin. No? Magpatuloy lang tayo kasama natin si God. Yun lang. Amen, amen. Amen. Okay, Sis Biel. Thank you sa message. Hindi ka ta gumagalaw. Naglag ka yata. Ayan. Okay. So yun, dead ends. No? Ang ganda nung kwento ni Paul and Silas sa prison. Prison break. No? kapag narinig ko yung kwento ni Paul and Silas, nare-remind ako kung anong ginawa nila nung humaharap sila ng dead end. Kasi nga, kapag nasa prison ka, parang dead end talaga yan eh. You have nowhere to go, wala kang pwedeng ibang gawin, wala kang ibang pwedeng puntahan. Pero, ano bang ginawa nila nung nandun sila sa dead end? Nag-worship sila, di ba? Pagkatapos nun, ano nangyari? Even yung jail guard nila, nabago yung puso. Pwede natin siyang i-reflect sa buhay natin na kapag meron kang dead end sa buhay mo, whether it's a prison or loss of money or poverty or kahit ano man, no? The answer is worship. No? Nakita natin kung paano kumilos si Lord kay Paul and Silas. Nag-worship sila and naging okay ang lahat. No? Minsan ganun din sa atin. Pag nasa sarili-sarili tayong mga dead ends natin, all you have to do is worship God. And sabi nga ni Bell, hayaan mo lang siyang pumasok sa'yo, sa puso mo. No? And I believe that true worship pwedeng gawin yan. I believe that true worship, inahayaan mong kumilos si Lord sa isang bagay na napaka-imposible naman para sa'yo. No? Yun, wag mo daw hayaang magpakulong ka sa dead end mo. Ha? Ito ba, Levi siya? Okay, mute. Wag mo hayaan na makulong ka sa dead end mo. Because yun nga, hayaan mong si Lord yung kumilos. Sabi nga nila, di ba, ang pinagdadaanan, kaya tinawag na pinagdadaanan yan, kasi dadaanan mo lang talaga. Hindi mo yan tatambayan. No? Kaya, habang pinagdadaanan mo yung pinagdadaanan mo, hayaan mo si Lord yung kumilos sa'yo. And how would you do that? Worship Him first, and everything else will follow. No? Babalikan, iko-connect ko to dun sa kanta ni Jazz kanina, yung sa Waymaker. Kapag nasa dead end tayo, remember that God is a waymaker, no? He's a miracle worker, He's a promise keeper. He's a light at the darkness, no? God is a waymaker, no? Sabi nga doon sa kanta ni Don Moen, God will make a way when there seems to be no way. No? Sa atin, dead end na, but still, God has thousands of roads pa na bibuild para sa atin para lang makatawid tayo doon sa dead end na pinagdadaanan natin. God is a miracle worker. Hindi ba ang dami-daming account sa Bible na pinatunayan niya yon that He is a miracle worker. Dinivide niya yung dagat para yung mga anak niya makatawid sa Egypt papunta sa Promised Land, no? O kaya ang dami-dami niyang mga may sakit na pinagaling, no? Minsan namamatay na, binubuhay pa. And di ba dinefeat ni God yung death mismo, ni Jesus yung death by rising up from the grave after 3 days. God is a miracle worker. Tapos pangatlo, God is a promise keeper, di ba? Lahat ng promises ni Lord ay yes and amen, sabi nga doon sa kanta. And Jeremiah 29:11, babalik-balikan natin lagi yan, that God has plans for us to prosper us and not to harm us. And kailangan nating humawak doon. Kailangan nating manatili doon kapag may pinagdadaanan ka ng dead end sa buhay mo. Kapag ang dilim-dilim na, kapag feeling mo wala na, ito na yon, mahirap na ang lahat. Minsan mas madali na lang isipin mo yung magpakamatay or mga negative thoughts. Pero kung babalik-balikan mo yung pangako ni Lord, that should be enough for you para magtiwala at maniwala ulit na merong hope, no? Kapag kasi yung hope na wala na, ang hirap-hirap ng bumangon. That's why kailangan you always have hope in your hearts, even if nasa dead end ka na.
That's what faith is all about. You have hope kahit nandun ka na sa dead end, di ba? And lastly, God is a light at the darkness, sabi ni Jess sa kanta. And sabi din sa 1 John 4, 1 John 1:5, this is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him there is no darkness at all. No? When God is in you and his word is in you, walang darkness ang makakatalo dun sa light na nasa iyo, no, na nasa iyo, na itinanim ni Lord sa buhay mo. That's why si God lang talaga yung sagot, no? Kapag nasa dead end ka na, kailangan natin ng miracle worker, kailangan natin ng promise keeper, ng light at the darkness. So yun, just worship when you're at the end of the road, and siyang bahala sa'yo. Si Lord ang bahala sa'yo. Amen. Amen. Okay, Sis Jess, sige. Alayo Sis Jess. May wala lang yata. Okay, Brother Ivan. So ito, sobra yung sakting message ng Biel, mga bless you. Kasi kaya kami ngayon mag-aral, karing mag-modular or mag-online class, tsaka rin aliwan taong mag-obro dyan na kakarapan taming death end. Yung problema, yung struggles, talagang atsuyo. Sobrang makaka-stress. Tsaka ito, etam dapat advance mag-isip. Etam dapat agad na sabihan, ay ako na yung gini, paborin ko na mga magbigti na ako, magpamate na ako, mga. Etam advance mag-isip. Panayin tayo pa, Lord. Panayin tayong pumilo si Lord nung nanay gawa naging problema mo. Kasi minsan ni Lord, dala na talaga kayong problema ngayon. Dala na talaga yung dead din. Banta ka rin na bakit yung tunay ng pagmamahal. Tsaka ka rin na bakit ka rin niya galo. Ne? Tsaka, kasi once na miras ka yung dead din, dapat yung isipan mo palagi positive. Isipan mo palagi na, Chuy Lord, isipan mo palagi natin kang kayabe. Isipan mo palagi na alang pwedeng makakaike ka, maka-destroy mga yun. Isipan mo na Chuy Lord, na gagabi ka, kikaking nano manggagawan mo gimbiya mo na. So ito dapat, panay tama mong positive isipan nung pagdala ng tama ng dead end yan. Kasi karakal na taong paglabasan ngayon yan. Ngayon ni Pamping COVID, wapi na yan problema ng madagol yan, kaya katama Pero ikatamo, atin tamong Lord etamo isipan niya tamag kasi atin tamong isipan. Nung ikatama tamag ilord agyo na, di ba? Tsaka dapat every time na isipan mong sobra na imposibleng ayagyo mo, isipan mo atin God na agyo ng gawang posibleng imposible. Kaya po, tsaka dapat sabi natin po kayong verse, di ba, all things are possible na. Tsaka aking kanta, di ba? So ito dapat pangunahan tayo, Lord, magpanguna yung sarili tamo. Mo isipan ka agad, na mo agyo, isipan tamo atin, Lord, na agyo ng aning ganang gawan, di ba? Ito mo yung gana. Amen. Sis Jess. Ay, tapin, itang yung sinabi na kay Kimpi, naunahan ko. Hanapin, di ba? God will make a way. Pag sinabi ng Lord, gawa na. Di ba? We need to believe. We need to believe it. And at the end of the day, ito pa rin works ng Lord yung magawa. Aning kakatamo. Kasi yung nakabalo, keng paanapin past, present, and future namin. Na surrender to Him, and He will make a way. Hangarin. Ito mo, God will make a way. Amen. Mapuputot yung bagya na, Jess, pero okay mo. Dindamda ka. Okay. Tita G. Yes, amen.
Itapin, dead end, eh. Nung pakaisipan na yung dead end, ano yung kasakit ang kung galamit ang, nung buri mo, nung pwede mo, yun na etana burin banasan ng dead end, pero, bisa ka talaga, tamang tao, na magtatangan ka rin. Pero ito, kalakit, makananatamong lilipas, kaya pang dead end nito, ito, kumawul ta keng ginu, kumawul ta mo kaya promise na, kumawul ta mo kitang words na, kasi ito, Pache alata mo ginu ken biya tamo ken pagdaanan tamo pinni niya natin Brother Ivan, ini mo nga ang COVID, mag-suffer ta na, di ba? So na ikay ating pang another problem ken biya tamo daratang. So nung wala tamong God at nung wala tamong kakapitan na ginu, makanano tamo. So itang sabyan na rin kim na God will make a way ngan. Ito, karin niya lumubite, karin tamo dun tendi. At itketang positive, nakaretang malayaring negative, dapat positive tamo talaga. Kasi pag negative mo rin, yung binili tamo kaya yung utak tamo, mas way tamo, madala tamo, alana hanggang balamit ang nilokotahan na rin pag-asa, hanapin kin dapat itang pag-asa tamo, yung nilaloko kaya tamo na kasi karin tamo umugot nabalo tamo chingad, at yung gino, nagagabay kaya katamo, no matter what happened kaya tamo, actually, tamo dumanas tamo nga, pero in advantage tamo mo kasi at yung gino kaya katamo, tamo panghawakan, atin magpaskanlog kaya katamo, atin tamong ausan, makakay ko mo rin rin kayong magalyari kayong kaya katamong paligid kasi tireta rin estudyante mo rin. Acting karugo kang ngayban, nakalunos na kauman, pero ating magpakamate. Dahil murugo kitang makanita, di ba? So, rin COVID, pero alip pa pala, mas worse. Kasi aisipan da na rugong magpakamate Yeah? Aisipan da na, bala mo na nung pag-asa. So makanalo pa pin, nung alata mo rugong hausan na ginu, nagad, kendi tamo. So dapat itamo ngang makabalo ng ngeni, dapat matatagta na kasi balo taning ginu, pero alip pa rin. Anarin mo ng biyalan din, kahit tamo mo, tamo mo, atin tamong kainaan, atin tamong weakness, kingigan na gana, pero pag masikan tamo, unin pintin presence na ng God. So, thank you Lord kasi agang kasulukuyan at ating pagdaanan, pero makapag-move on ka kasi balo mo God. Kasi balo mo, bagang balo mo siya nakikita rugong dead end. Kita sasabihan tamo, paya ka, masakit na sitwasyon. Pero makapag-move on ta pa rin kasi balo tamo Gino. Eta nakatampa mo rin, basta pagtiwala tamo mo kaya lagi, dumipendi. Sabi ko nga later, kanita pa siya at ang fellowship. Dalawen nakatamo pa mo rin ng Gino kasi nung mga nanotamo ka faithful kaya, nung mga nanotamo mo rin katatag kaya, na while na alatang problema, na atitang problema, test nakatamo nga ng God. So, gusto mo ining gagawan tamo na every week atin tamong fellowship, every week atin tamong devotion. Kasi balo tamo ketang salita na ng Gino, karin tamo mo kukuang sikan. Diba? Ketang promise na ng God, karin tamo mo rin magkapag-asa. So, isa mo. Glory to God. Amen. Sister Res. Bisay tang kakong video ako lalto ini na. Daramdaman niyo ko so masatiyo po yung topic tangin niya tungkol kay dead end ikatamo nga natin tamong dead end kay hindi tamo Alang taong alang dead end. So kaya mo aliwaya yung dead end para kay meto nga Kristiyano po pag non-believer ka. Kasi sabi dapat ng dead end, it's a matter of choice. Nirarasta kang dead end, kasi at yung kaya katamong free will. Nengkay, misasagad tamo kaya baging makayang masanting, daratang kaya katamong peka mabayta problema, kasi manibatan mo rin kaya katamo ito. Tama kayo maging mapili kaya katamong actions, kaya nengkay, may kakamabaytan pagdalanan, nanungno ka rin,
nung ing meto nga Kristiyano, pag mira siya ketang dead end, mabayat ya pero madali na yung i-overcome. Kasi meto nga Kristiyano, balo na, kaya bene pa ng Ginoo. Nung tutukang Kristiyano, andiyan na naman kabayat ing dalanan mo, na namang problema ita, balo mo tikang Ginoo na buat na ka during that time. Kaya, etami gagana ka eh. Kasi balo tam given ita. Pero pag non-believer ka, at miras ka kitang dead end, ing tendency ka rin, ing gagawa ni metong non-believer, pilit siyang gagawang paralan para lampasan ita, para i-overcome na ita. Pero ati ang metong nga bagay ang akakalingwan. Na kailangan niya talaga ing Ginoo. Alim mo itang kabudya manalangin kay ang Ginoo, datang na yung solusyon. Kasi ang God, at yung mo yung Ginoo kaya leleta mo, pero atin niyang buri yung Ginoo nagawan tamo. Nanita, nung ita mo, non-believer tamo, yung meto nga non-believer, yung buri na ng Ginoo, isurrender na pangan yung na kayo. Pag atyuta kayong dead end yung beta mo, kailangan isurrender tamungan. King God, in that case, kapag sinurrender tamungan, kanitaya pa mo, makalob kayong beta mo yung Ginoo. Kanitaya pa mi ka chance para i-occupy ng vessel tamo, itang kaya tamong total being. Kanitaya pa mi ka freedom in God, in Holy Spirit na kumilos. Kaya, ningkay pagdaralan ta kareng sabihan tang kapag subukan, mga mabayat, ningkay imposible balang walang solusyon, neto mo yung pwede tanggawan. Isuko tamon kayong ginungyega na gana. So, sabi natin, Brother Kimpi, we worship God. We worship tayo, isuko tayo nga gana-gana. At akit tamo, tunggal ditak, in kaya katamong bayat mawala. Kasi that time, in ginuyan ng mamot kaya katamo eh. Mo balo, kabudami lalo ko itang burden kaya ko. Kasi tunggal ditak, nilift up na nakaning God. So, apining kaya katamong ginuyan. We have an awesome God. We have a loving God. Nanano man yung bayat tamo, panayang at kaya katamo. Tandaanan tamo, dapat mo panitang i-surrender tanang kaya, tanang managan mas kinano kaya katamo. Apin mo yung share ko ito for tonight. Thank you, Lord, and to God be the glory. Amen. Amen. Pastor. Makamute, Pastor. Hello? Pastor. Saguli mo ka no kasi may walay eh. Okay. 1 second, 5 seconds siguro. Daramdaman niyo na ako? Okay. Daramdaman niyo na kanya? Sorry, may wala. So, something yung thank you, Biel, for the meaningful message. Maka-bless you. At when we are talking about dead end, dakal ya burisad yan, dakal ka pwedeng gawan mensahe about dead end. At metong linog kayong isip ko, itang tamang episode yun na dead end for me is when you are yung itang your backs is against the wall, tang tuna kakin metong sitwasyon na ala na kang kapitan.
At ikaw kingametang sitwasyon na parang at siya kinambangin na mananagbag na ka at ala nang dumami kaya ka. Malambatan ng balo na the most favorite part of God in our lives is when our backs is against the wall. Itang ala na kang pwedeng puntalan ng aluwaya. Kasi that is the time na kaya na ka talaga manalig, kaya na ka talaga salpantaya, yan na talaga yung awesome mo. Kasi yung pagiging meto ng Kristiyano, mas malagwa kasi pati ala kang problema eh. Mas malagwa kapag ala kang pagdaanan na masakit kembe, itangay ka mga sakitan. Mas malagwa kang malagwa ming sabihanan na Kristiyano ka kapag in die smooth sailing niya. But when the time comes na dumalang kang kasakitan, apinititang meto nga part ng metong Kristiyano na masubok ka nung malalam na kabaol. Kasi dakal pong Kristiyano, okay yung kanilang pakikitungo kang God. Pati masanting maliliari kang biyeda, sabi ko po. Pero pati at yun na lakitang point na magkakasakit na dakala problema. Daratang itang ala na lang kapitan ako rin. Nagkasakit, pati kapamalalam. But nang kaya pin maging last resort of God, imbis na yung agad tamang puntalan. So, yung metong atutong Kristiyano po, kailangan i-God pa rin yung kayang panaligan kayong nanang sitwasyon kang biyan. So, itamo excuse, Kristiyano ka man uli, itamo excuse kayang kapigatian hanapin kasi makasulat naman kayang Biblia na in tao dumanas siyang kapigatian. So, we must be ready at all times na kikatamong pagiging metong Kristiyano, parati tayong isa pamuhayin eh. Alim mo kitang patsema sa ating kabilyan ng ali, mas at higit kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na mahirap, sabi nga. So, karin tayo po asubukan lalo inggan. Kasi makana naman yung subukan yung Ginoo. Nung itamo sa subukan nakatama ng Ginoo, yung Ginoo pwede tayo rin subukan. Subukan tayo ng God, especially kapag magkasakit tayo. Especially kapag itanabalo na ng gawang tamo, that is the time na yun talagang apanaligan tamo. Higit kanino man, higit na kinang mong bagay. So, yung pagiging Kristiyano po kailangan malalim yung kasampatayan. Yung pagiging Kristiyano yung doon sa God, sasampataya ka kay Kristo. So, when you have that faith kay God, kay Jesus Christ, kailangan, no matter what happens in your life, kaya ka pa muna lalapit, kaya ka manampalataya, at kaya ka, uling niya po yung talagang pwede tamong asahan, kaya nga namang malilihan ka. Tamo po na God bless everyone. Okay, amen. Alright. So, mag-proceed na po kayong sharing, kayong testimony. Start ko na siguro. Ayan. So, thank you Lord for another week na namilabas na naging ito, wala mo pare-pares mo na every week pero kailangan tamong i-acknowledge na Lord kikilos siya katamo. Kahit talita mapapansin, itapin na every gising is a blessing natin just. So, itang pamanggising mo, that's already kay God's miracle. Kasi nga liwapin at alina na magigising kayang pagtulog da. Aliyaman madalas malyari ta kay metong tao pero posible ita and God is saving us from that. So, ito, thank you Lord kaya pa mag-provide ng patuloy and strength, peace of mind, and wisdom. Ayan. Thank you Lord. And kahit namumura nandin and atintang connection, patuloy tamo. So, thank you Lord. Okay. Sis Bell, tas Jess. Ako po, thank you kay God kasi kahit
syempre, nagsimula na po yung school namin na this week na kahit ang daming ginagawa. Totoo po yan sinasabi ni Ivan na nakaka-stress. Yung subject namin, 8. Tapos yung modules namin, 11. Ang damos madami. Nakaka-stress. Di pa din ako tapos sa iba na araw-araw nagsasagot ako ganyan. Kaya ang likod ko, sulat ako na sulat, ganyan. Yung sa amin, mas mahirap po kasi blended kami, online kami. Nagsasagot din kami online, nakikipag-meet kami sa mga teacher namin online, tapos may modules pa po kami. Nakaka-stress, pero alam ko po na sasagad ako ni God. Patapusin niya ako kasi graduating na ako, grade 12 na po ako eh. Kaya Congrats. titiwala po kay God. And hindi, yun nga, madami po daw po nagpapakamatay, pero syempre yung po yung mga hindi pa nila kilala si God and yung nape-pressure po talaga yun siguro sa parents niya tsaka walang gabay, ganyan. Hindi naman ako naniniwala na nakaka-depress yung modules ngayon. Syempre may kanya-kanyang yung capacity yung utak ng mga students. Tapos sinisisi din nila yung mga teacher na dapat hindi naman sisisihin kasi wala din naman alam yung teachers kasi DepEd yung nagbibigay. Tsaka yung school, wala naman silang kasalanan. Sa Facebook, puro rant yung mga students sa mga teacher, ganyan. Wala naman gagawa yung mga teachers kasi binigay lang din ng DepEd yun tsaka ng mga mataas na school na. So, thank you kay God kasi kahit mahirap nga yung modules po, ito po yung sinasabi nila Ivan. Kaya sa mga share ni Ivan na nakaka-stress yung module. Pero, thank you kay Lord kasi kilala namin si Lord. Ganyan, mas lalo napapadali yung buhay natin. Na kahit anong mahirap na pinagdadaanan natin, kahit nakaka-stress po yung buhay, patuloy tayo kasi andyan si God sa tabi natin. And, yun lang po. Thank you kay Lord. Amen. Nasa nagdadala lang, no, Biel? Opo, tsaka sa ano yun, kuya? Yung iba kasi, nape-pressure talaga sila, tsaka sa, yun nga, capabilities ng mga bawat estudyante kasi yung iba nga, hindi naman sila masyadong katalino, yung iba, hindi naman masipag. Pero, hindi ko alam kuya, ba't masyado nila siniseryoso? Pwede naman silang, Oo di nga. ba, Chill. chill lang muna. Pero hindi ako chill na walang gagawin. Pwede naman makipagtulungan tanungan sa classmates. Kaya pag hindi sumasagot ng teacher, di classmates. Ganyan. Hindi ko alam, pinipressure lang din nila yung sarili nila. Pwede naman sila mag-chill, mag-play, ganyan. So, yan, pag-play natin ng mga students, dami na eh. 3 na yata yung nagpapakamatay. Okay. Thank you, Lord, and every blessing is a blessing. And I thank God kasi bagya-bagya mag-recover na. Naali ka pa last week, talagang walang bitasa. Tapos medyo mapali ko kang pakiramdam eh. Thank you, Lord. Pero ngini, alina po. Ako lalagnat. Iting kahit ko ka, Lord. Thankful ko kasi ako lalagnat. Basta mo, siguro normal na mo po talagang minsan na nakapanlaso or wala kang pamaw. Pero minsan na chin kakabod mo ganyan. So normal na mo siguro. Pero continue praying po na sana talaga totally na may kaganan akong, may kalasa. Bati na ako panlasa po akong pamaw talaga. Para po payat na. Okay na po siya. Hindi na po mainit ang ulo niya. Last week mainit ang ulo niya sa amin. Ngayon okay na siya. Nag-out na siya. Continue praying. Sige. Later, pag-pray tayo. Okay. Bro Ivan. So ito, thank you ang Lord yung buong 1 week na makaka-stress. 1 week pa mo, sobra karakal pagawa, di ba? Ito, sabi namin Biel nun din. Kita kayo magpa-stress. Muningali talagang kain. Karakal kasi talaga. Mo man talaga pigilan niya magkain. Karakal ko na pintikat na banta manikwa ako ngayon. Kay ito, thank you ang Lord king mag-provide na king guidance, king protection, tsaka king magyabe na ako yung paman niya good. Tsaka nano ko ba? Thank you ang Lord king classmate ko ngayon ni Kayla. Ipag-south kami, ala kaming kay. Alang lamangan na lang kay. Tsaka, thank you ang Lord King, advisor me,
Kasi magana kayo, balo nung kayanding estudyante na. Kunin talaga rin aliwan teacher, kaila mo talaga. Alalang pakel, bala mo alalang pakialam gang estudyante da kasi. Mangutang ka mo, kabud da ka mo isin, di ba? Pwede na ka man mag-reply, pwede na mo. Mangutang ka man karing aliwang kaklase mo, siyempre, di balo yung sagot kasi ito naman teacher, di ba? Kaya sana, makaintindi la rin din nga limang teacher niya. Hanggang ngayon, itong may utang ko, pa mag-reply. Yan yung module ko yung mag-reply. So ito, thank you ang Lord king whole week nag-ebaya na ako. Itong O mas stress la rin din teacher mo. Yeah. Oo, na-stress yung mga teacher. Sana, bawasan lang nila ng konti yung mga activities, okay na. Kahit 2 activities per subject. Paano kaya kuya yung activities Bawas. namin? 5, ganyan, 6 per subject. Tapos sa per subject pa, 2 LAS, ganyan. So, okay naman yung, syempre, sayang nga yung panahon, no, kuya, dahil nag-aaral kami isang taon. Pero, sana bawasan na yung activities na namin. Pero, yun, di naman kasi, Sa Holy, isang subject, 3 ako. Kaya sa Holy gumawa sila ng mental health break sa mga estudyante. oo, kuya, ngayong week, dapat tinignan muna nila kung ano yung nahihirapan ng mga student. Parang muna, dry run, ganyan, practice muna kung paano yung talagang yun. Kasi nahihirapan nga ibang student, sobrang dami ng modules. Hindi nila naisip yung Hindi mga Di pa teachers nababal yung kawawa. estudyante niyo. Kasi yung mga modules na ginagawa nila, ang dami. Kawawa yung mga teacher na stress nila. Okay. Tita G. Nakapakaili ko ka rin estudyante ne. Pero okay yan, agyo yan. Misa tsaka misanya kayo rin. Sabi ko kangay ban, magpakamate. Agyo mo yan ban. Tita, thank you Lord kayong guidance na ng Ginoo, kayong the whole week protection. Ampong ito nilalabas kami Aldoldo, kayong mag-work me. Ampong kitang apot pala itang napot ang pepacheck at kay Ruy Lolo. Kaya sakit siya lugo. Pero medyo tinang improvement. Pero ating kaya pang observe kaya kasi nga uning ating yatin kidney failure na. So pag-pray tayo rugo na aliya sabi itang sakit na kayong bato. While itang aliwanag sakit at ina medyo improvement. At saka patuloy namang pray para kang lolo na. Thank you Lord. Tingnan agad. Amen. Jup. Thank you kay Lord sa mga blessings na everyday. Yan. Tapos, yung protection, guidance. Tapos, thank you kay Lord. Birthday na yan ni Leon. Yung anak ni Monday. Trisha. Oo. Happy birthday. Tapos, yan. Pag-provide ng food niya. And, yan lang. Okay. Sister Res. Okay, thank you kang Lord. Siyempre, muna kayong provision na kayong sakit ng biyangyan pero yung God patuloy pa rin mag-provide. Karang pamamangailangan tamo, pamamangailangan pangaduang peace, protection, na patuloy yaring mag-protect ang pong ingatan na kami, ding buong pamilya ko, lalo na kayong pandemic kay ni, maragula pa salamat at talang sasakit. And peka-importante yung peace, pag-asa. Pasalamat ko kayang Ginoo na Aldodo, Mami ang hope. Sabi nga, pagkagising sa umaga, panibagong pag-asa. Ni kaya dakalatao, milalakwala pag-asa, uling kayang malilyari kayang dedo, milalakwala obra, alalang pamangan, mga problema lang, masakit lang. Ikatamu, pasalamat tamo ting pag-asa, kabang mabiye. Kasi ating tanggin. And apin ito yung pasalamat ako maragol. Itang pag-asa ng Aldodo, bibigyan namin Ginoo kaya kami. Thank you, Lord. Amen. Amen. Pastor. Okay ni all school po kasi yun na. Sila pa na mag-start na. Okay, kita pa kanyan. Itang kaya na. Itang sakit ng mama nakla, okay, mati na, pero uli nga natin yung apangan. So, dapat kailangan ng i-release nga nito
Baya may pasno. Pero itapin, observe niya pa kasi itang diabetes na, arthritis na, makakalbagla rin. So, kahit tapin, kukontakan may itang Pero importante aliya COVID na tala yung COVID. Opo, alida naman po rin request itang makanita kasi naman. Yang alin-alin rin pepa test. Oh. Kaya ko kasi yung nakita mo rin sitwasyon ng tatay. Kaya So, kahit i-just okay na mo rin eh. Opo. Okay na nga rin just. Sabi ko, kaya nagagala ka. Ibalik mo rin ito. Ako pinatro. Kasi pag once nasisipong ka, talagang makanya normal mo itang. Wala kang panlasa, wala kang pamaw. Pero kami, balik mo. Wapin, kala ko COVID na eh. Actually, alam ko man dapat ikatakot ng alak ko. Eta naman kasi masyadong expose ka rin ang makanya na tao. Bakit tao pag-expose mo? Pero hindi naman dugo. Tsaka, kita pinanapaintilutan ng ginuna magkasakit tamang mga nito. Positive pinanong. Kasi iba naman ang bro, yung advice ko nga, sabi ko, kini kasi yung pandemic, affected na rin ang tao. Affected na rin senior citizen, affected na rin middle-aged persons, affected na rin anak malati, affected na rin limang. So, alam mo yung affected yung kakatamong pagdala ng ini. So, yung advice ko mo kaya Bill, kayo Ivan, na yung importante mag-aral. Yung importante, magpatuloy kayo kasi kita, balata mo. Yang muna mag-bisa pa, balata mo, may taklang nagpapag-aral. So, kaya kayo mo, dito ka sakripisyo. Alam na affected yung pandemic kayo. So, kung may naliwaman ito ang sitwasyon ngayon, may sakit man, happy na talaga yan. Happy na. So, like hindi sila mo, nung kaya na ako makain-stress. At gawin niyo na mo itang pagawa na ng teachers, doble kayo, danapin, magsikap. Kasi kaya kayo mo rin yan. Importante, hindi patuloy ating hope. Kasi nung itok lang kayo magagamit pa na yan, larang masakit. Wala mo, may lang po na masisira na itong future you, itong pangarap you. Pero at least ngayon, may patuloy kong mag-aaral mo rin sila. May patuloy kang pagkaganapan ng pangarap you can power ka. Kasi Christian ako may gana, wala nang sa-isa eh. Kasi kayo na kanya. Importante, mas meron na kayo, blessing pa rin, magpatuloy yung pamag-aaral. We have to thank the Lord for all of you guys, kayo Bill and Ivan, and also, ni Felix pala, magkalupayan namang may stress. Kayo may stress, happy ng estudyante niya. Masanting ko yun, ako Mami Blas. Masanting yun, ako atin niya mo rin advantages nung nakalya disadvantage. Atin mo rin advantages na ako kailangan makilabang kilwal para mimiitang face mask o mimika na nanay kapag ako yung COVID po. Pero at least kayo bali, safe kayo. Importante, number one, safe kayo bali. So, take it easy. Kayo pa stress. Kayo achieve ito, natin na. Sige, I always thank the Lord every day for His guidance. Nalawa kayong pagpasalamat ikikilig gabay. Kasi yung bilang tao po na yung kadelikado. Kasi nila ko tamo kayong gabay ng we are so blessed when we are under the guidance of God kasi hindi rin sabihin, magagabay tamo kayong bawat kilos tamo, kayong bawat papalog tamo, kayong isip tamo, kayong bawat papalwal kayong asbo. I always thank the Lord for every guidance na pagkalugtakan ako, and also His provisions, and also good health, patuloy na ako in hope. Bigyan na kayong bawat kayong pag-asa na one day, kayong pinatamo mo ko yan, COVID na magbalik ako kayong kaya tanda wala kami dito. Praise the Lord for everything. Okay, amen. Dahil mapupututit boses mo, kayong laptop mong luma, aliya masanting output. Next time, mag-cellphone na ka siguro. Okay.
Okay, mag-proceed tayo po kayong prayer meeting. Brother Ivan ay mag-lead. So, prayer request. Iba ko birthday. Hmm. Tatanong si Sir Glenn, number 1 may pag-pray. Kasi masakit talaga pa siya senior na masakit pa siya sasakit. Dulo tayo ngayon dito iba ko birthday. Choppy ka din, choppy ka. Alida ka masyadong daramdaman. Pero i-quiet tayo iba ko birthday. Pa-chat na mo po. Oh. At Yan. O kaya yung laptop ng mama. De, poto. Okay. Sabi mo namin kanap chat pa. Kaya smart ko. Okay. O nga liwa pa. Tita G, baka tika prayer request. Ita pini, kadwanan kay pastor, na itatangkin, sabi natin, nakasakit yung citizen, masakit lalo na kay case ng tatang ko, marakal na ergo maintenance, dakal na daramdaman. So kasi sinabi pa itang amiba na. So ita, papatuloy na ka, maragula prayer para kang lolo, baka nita, alin na kero magbalik sa hospital kasi at intendency pa na matuluyan niya makonfine pag may galing itang amiba na kasi uni nga medyo sinitidad so itapin pa niya pa ne kero mag-pray na kagalingan naman di batang tintino at itang panulu gamitan ng instrumento nindino para kumayap yan. Then kaya na siguro nito pwede na kami mag-follow up naman ketang kidney na kasi kailangan niya rin pakikitantang doktor na ka rin so ita marubduban pray para kang tatanggap na galing niya. Saka itang palang baby pray tamo last week, sinukuya rin. Siguro talagang makanya na ang gayargo ka rin itang anak. Pero ita masaya na margo rin pengari kunin gampilan mo rin Aldo, weeks, nakakayabe da pa mo rin tan baby da. So pasalamat na pa mo rin. Meteya. Baby. Meteya. Nanarinig yun kasi hindi ka tama nitang atin na ning anak. May failure nitang Atena. So, alin na rin ayagi. So, pasalamat ya pamor ka rin may mag-pray po para karela. Okay. Jasbel. Kami ikai mama na naway maya ko siya keng work kasi mag-apply work keng Clark. Kaya ta Loko rin niya mag-apply, Jas. Mag-apply yung kaya ta Phil something. Phil Excel? Willively yung pangalan ko niya kagawaan ng underwears. Okay. Clark. Pero dalagi dayata kay po ko na paperwork. Naway maawas siya kapag pray ang pong ko na mag-total healing. Training pagkait po maging normal ning pang-med po pong days. Ang po itang kay safety maging Aldoldo family. Thank you. Ako school po. Tsaka health ng buong family. Tsaka health ng buong member ng church. Ano? Sabi ko. Di ko galit. Ano? Sabi ko, school, tsaka health. School daw, tsaka health daw ng family. Yung kay Biel. Okay. Sister Res, Atina kayo. Okay, saguli. Inipag-pray para kang may wala ako. Okay. Taramdaman mo ko? May wala ako. Sige. Anyway, sabihan ko na mo. Papa-pray ng pastor. For comfort ni Brother Jesus. Kapatid ng Mardi na itang mekami. Brother Jesus. Christian niya naman. Kasi yatang kapatid na nitang mechanic mo ng pastor na may sila bitang karelang shop worth may git 1 million ng may sila pagsubok karela. Actually,
mag-service na naman kayong karelang garahe Denny eh. So, para mo-comfort pero good, sana ibalik na ning ginitang may wala karela. Ilagyo na Brother Jesus, ne? Siyempre, kaya binay Brother Mardy ka rin. Uling ka rin niya magobra. Apin ba yan kayong kaya, Legend Ramol? May sinabi ka nun din eh. Ali-aliwa pa yan. Wow. Yan yung pampang. Kaya pampang yan eh. But, prayer, kang pastorya pa rin ni Sister Bexy, itang kaklase na dati na hanggang ngayon pamisalitang property. Pag-pray tayo na misaline para medyo mabawas na rin yung problema na. Okay, but Sister Karen, bayoning Elvis ni, Brother Elvis, kilala Ronald. Wah, Brother Ronald, bayone ni Karen. Metaya ka yung mano, pag-pray tayo for comfort. So ulitan kay Brother Jesus, comfort, ulitin, okay na? Ay, ikaw naman yung pag-pray ka ako, sana mayari na yung pandemic kay ni para ding tao makakimot ng masalese, makapag-obra na la. Detang mila ko obra, sana rugu bayo magpasko, mi ko obra la, para ira makaimanan daman. And para kayong family ko, pakipag-pray ng good health, pong harmony kayong family, pong wisdom, para ka ako kayong obra ko. Ang po'y pastor mo rin, kayong pa mag-minister na itang wisdom. Apin yan po ita. Thank you po. Okay. Jup, meron kang prayer request? Wala. Okay. Bro Renz, alaya ka nung mic, kanya liya magsalita. Pero yung prayer request na itang work, patuloy mag-job hunt kasi po pang good health ka no kaya family pong harmony. Ayan. Tapos, Yakuvan, itang pag-pray tayo mo last week na mag-talk. Kanya pa kasing kahit Friday. Kaya daraw Friday ni. So, ito, pag-pray kong kay confidence, wisdom po pang kay para makapag-deliver ko masyalesa about digital marketing yung discuss ko. Aita. Digital marketing. Kareng business students ko magsalita. So, ito, sana gabayan na ako. Daramdaman mo ko, Van? Business is... Wow. Kareng college students, business in course daw. Okay. Bakit pati dagdag na rin tong pitang protection pa rin eh. Protection ni buong pamilya, itang apoy Solomon, ang po'y Doc Ivan pa rin. Protection na rin. Nakita mo. Po'y service bukas ba? Okay. Ay, si Sister Mitos pala, kalimutan kaya. Papaprayer rin kay good health, popeng work na, pang financial kay provision pala. Financial, mag-provide you Lord. Papalikoya mo, financial mo rin papaprayer. Aita. Okay na. Okay na. So ito po, let's pray. Yes, Lord, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, naway ang bawat isa ay, Panginoon, ay may natutunan, Panginoon, sa mensahe nga inyo pong pinahatid, Panginoon. Lord, salamat, Lord, dahil muli nyo na naman po kami pinagtipon-tipan, Panginoon, through this transaction, Panginoon. Salamat, Lord, dahil gumagawa po kayo ng paraan, Panginoon, upang kami po ay makapag-Bible study, Panginoon, at mas marami pa pong malaman tungkol sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, Lord. Salamat sa mga blessings, Lord, na ibinibigay niyo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Salamat po, Panginoon, sa protection, Lord. Salamat, Panginoon, sa good health, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, kay Tita G, Panginoon, sa lolo niya po, Panginoon, na may sakit, Panginoon, sa kidney, Panginoon. Naway, kayo po, Panginoon, ang maging doktor niya, Panginoon, sa kanya pong kinakaharap na problema at sakit, Panginoon. Lord, naway proteksyonan niyo po siya, Panginoon, at ang kanya pong pamilya, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna, Panginoon, sa kanila pong buhay. Kayo po, Lord, ang mag-provide sa kanila pong gastusin, Panginoon, sa hospital, Panginoon, at sa pang-araw-araw po nila, Panginoon. Naway, padaliin niyo po, Panginoon, ang kanya pong paggaling, Panginoon, at ng
makasama niya na po, Panginoon, ng normal ang kanyang pamilya, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, sa protection nila, Panginoon. Nila Tita G, Panginoon, ni Brother Sol, tsaka po ni Doc Ivan, Panginoon. Naway, kayo po, Lord, ang magbigay ng protection sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa, Lord, sa kanila pong trabaho, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala sa kanilang buhay, Lord. Kayo po ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan nila, Lord. Lord, we pray, Panginoon, kay Sis Jess, Panginoon, na may nararamdaman pa rin pong sakit hanggang ngayon, Panginoon, naway magkalasa na po siya, Panginoon, at wala na po siyang ibang iniisip, Panginoon. Lord, naway pagalingin niyo na po siya, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman ngayon, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa kanila din pong pamilya, Panginoon. Sina Sis Rhea po, Panginoon, naway matanggap po sila sa trabaho, Panginoon. Lord, naway matawag po siya, Panginoon, upang makapagtrabaho at mayroong pong mapagkain sa kanilang pamilya, Panginoon. Naway kayo po, Lord, ang mag-protection sa kanya, Panginoon, at magbigay ng guidance, Lord, sa kanya pong tatahaking trabaho, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, kay Sis Biel, Panginoon, sa kanya pong module, Panginoon, at sa kanya pong online class, Lord, naway. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa kanya pong ginagawa, Panginoon. Lord, kayo po, Lord, ang magsagot sa kanyang mga modules. Lord, gabayan niyo po siya, Panginoon. Kayo po ang maging guro niya, Panginoon, sa kanya pong ginagawa, Lord. Lord, salamat po sa kanyang buhay, Lord. Naway patuloy niyo po siyang gabayan, Lord. Patuloy niyo po siyang pangunahan, Panginoon. Kayo po, Lord, ang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa kanya pong buhay, Panginoon. Samahan niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong ginagawa, Lord. We pray po sa kanila pong buong pamilya, Panginoon, naway patuloy po kayong magbigay protection at mag-provide sa lahat po ng pangangailangan nila, Lord. Lord, salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po dahil nagsiserve po sila sa inyo ng walang sawa, Panginoon. Lord, salamat dahil lagi po kayong nandyan sa tuwing kailangan po nila kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, kaya Sister Rest po, Panginoon, naway pagpatuloy niyo po, Panginoon, ang good health, Panginoon, sa kanila pong buhay, Panginoon. Naway ang pinagpipray niya po, Panginoon, ay ang matapos na po ang pandemya, Panginoon, naway. Lord, tugunan niyo po, Panginoon, ang prayer niya, Panginoon, at ang prayer ng bawat isa, Panginoon. Naway, tapusin niyo na po, Panginoon, upang makapagtrabaho na po ang ibang tao, Panginoon. At guminhawa na po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kayo na pong bahalang magtapos, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo, Lord. Kayo po, Panginoon, ang magbigay gabay sa mga scientists, sa mga doctors na gumagawa ng gamot, Panginoon. Naway matuklasan na po nila ito, Panginoon, at nang matapos na po ang pandemyang kinakaharap po namin. Lord, we pray din, Panginoon, kanya sa kanya pong trabaho, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon, and harmony, Panginoon, sa kanila pong pamilya, Panginoon. Patuloy pong protection, Panginoon, ang pinagpipray po namin ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanila pong buhay, Lord. Wag po kayong magsawang mag-provide at magbigay ng guidance sa kanila pong buhay, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, kay Pastor po, Panginoon, may you comfort Brother Jesus, Panginoon. And kayo po, Lord, ang mag-provide, Panginoon, sa kanila pong gagastusin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa kanila pong pamilya, Panginoon, na naiwan po, Panginoon. Kayo na pong bahala sa kanilang buhay, Lord. Kayo po ang mag-comfort sa bawat isa, Panginoon. Kayo na din po, Panginoon, ang magbigay guidance, Panginoon, sa kanila pong buhay, Lord. We pray kay Sis Bexy, Panginoon, sa kanila pong property, Panginoon, na hindi pa nabibenta, Panginoon. Naway mabenta na po ito, Panginoon, upang mabawasan na po ang kanilang mga iniisip na problema, Panginoon. Tapusin niyo na po ito, Panginoon, naway meron na pong taong bumili nito, Panginoon, upang wala na po silang ibang iniisip, Panginoon. We pray po kay Sister Karen, Panginoon, sa kanya pong ina, Panginoon, na namatay na po, Panginoon. We pray, Lord,
na kayo po, Panginoon, ang mag-comfort, Panginoon, sa kanila, Panginoon, and mag-provide sa kanilang pangangailangan, Lord. Lord, kayo na pong bahala sa kanila, Lord. Naway kayo po ang manguna, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, gabayan niyo po sila, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng protection, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, ng wisdom po kay Pastor, Panginoon, upang sa kanya pong message bukas, Panginoon, naway ma-deliver niyo po ito ng maayos, Panginoon, at ng marami pong ma-bless na tao, Panginoon, at sa mga nakikinig, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala sa kanyang buhay, Panginoon. Huwag niyo po siyang pababayaan, Lord. Lord, we pray, Panginoon, kay Brother Juke, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa kanya pong klase, Panginoon, sa kanya pong pamilya. Naway bigyan niyo po sila ng good health, Panginoon, at patuloy po kayong mag-provide sa kanilang pangangailangan, and protection, Panginoon, sa kanila pong pang-araw-araw na ginagawa, Lord. Kayo na pong bahala sa kanilang buhay, Lord. Lord, we pray, Panginoon, kay Bro Renz, Panginoon, we sa kanya pong hinahanap ng trabaho, Panginoon, naway makahanap na po siya, Panginoon, at makatulong na po, Panginoon, sa kanya pong mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang buhay, Lord. We pray din, Panginoon, sa financial support, Panginoon, sa kanya pong ginagawa ngayon, Panginoon, sa kanya pong buhay, Lord, naway proteksyonan niyo po siya sa pagmamaneho, Panginoon, at sa lahat po ng kanyang ginagawa, Lord. We pray, Panginoon, sa kanya pong health, Panginoon. Naway lagi pong good health, Panginoon. Huwag niyo po siyang hayaang magkasakit, Lord. Kayo po, Lord, ang manguna sa kanyang buhay. Lord, we pray, Panginoon, kay Bro Kimpi, Panginoon. Naway magkaroon po siya ng confidence, Panginoon, sa kanya pong pagharap sa mga college student, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon. At huwag niyo po siyang ayahang magkamali, Panginoon, sa kanya pong gagawin bukas, Lord. Naway kayo po, Panginoon, ang magsalita para sa kanya, Lord. Naway manguna po kayo, Panginoon, sa kanya pong gagawin, Lord. And Lord, proteksyonan niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong gagawin, Panginoon. Lord, kayo na pong bahala, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng guidance, Lord, and knowledge, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa kanya pong kakaharapin, Panginoon. Lord, we pray kay Sister Mitos, Panginoon, sa kanya pong trabaho, Panginoon, naway magpatuloy na po ito, Panginoon. At para po masuportahan ng kanyang pamilya, Lord, we pray, Panginoon, sa kanya pong financial support, Panginoon, naway huwag po kayong magsawang mag-provide sa kanya, Panginoon. Kayo po, Lord, ang magbigay ng kanilang kakainin, Lord. Proteksyonan niyo po siya, Panginoon, saan man po siya pumupunta, Lord. Naway lagi po siyang good health, Lord. Kayo lang po, Panginoon, ang makagawa nun, Panginoon. At huwag niyo po siyang pababayaan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa service po bukas, Lord. We pray, Panginoon, na maging successful, Panginoon. Kini-claim na po namin, Panginoon, ng successful, Panginoon, para bukas, Panginoon. Lord, naway maraming taong ma-bless, Panginoon. Maraming taong makarinig, Lord. Lord, we pray, Panginoon, sa mga frontliners, sa mga police, sa mga doctors, at sa mga nagtatrabaho, Panginoon, para sa pandemyang ito, Panginoon. Lord, naway kayo po, Lord, ang magbigay protection sa kanila, Lord. Kayo po, ipaisip po niyo po sa kanila, Lord, ang dapat gawin, Panginoon, at ang gamot, Panginoon. Kayo na pong bahalang magbigay sa kanila, Lord. Naway matapos na po, Panginoon, lahat ng kinakaharap namin problema, Lord. Kinakaharap namin pasakit, Lord. We pray din, Panginoon, sa mga student na kagaya ko, Panginoon, na kinakaharap ko ngayon, Panginoon, ang modular, online, and Lord, naway gabayan niyo po sila, Panginoon, at huwag niyo pong ipaisip sa kanilang negative thoughts, Panginoon. Naway kayo po ang manguna sa bawat isa, Lord. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagsagot ng aming mga modules, Panginoon, sa pagsagot sa mga teacher, Panginoon. Naway tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga guro, Panginoon, na malampasan din po, Panginoon, ang problemang kinakaharap namin, Panginoon. Lord, naway bigyan niyo po ang bawat isa ng katalinuhan, Panginoon, upang sa pagsagot po sa kanilang mga modules. Lord, kayo na po ang bahalang mag-provide, Panginoon, sa lahat po ng estudyante, Panginoon, sa lahat po ng mga teachers, Panginoon, nagsasakripisyo din po para sa amin, Lord. Lord, salamat po sa buong
linggo, Panginoon, na gumabay po kayo sa amin, Lord. Salamat sa lahat, Lord. Salamat po sa pagpo-provide. Salamat, Lord, dahil hindi po kayo nagsawang tumulong sa amin, Lord. Salamat po sa protection, Lord. Salamat sa lahat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 God bless. God bless. God bless po. God bless us po. Ingat, ingat po. Opo, bye-bye po. Thank you. Bye-bye, bye-bye. God God bless. bless. Bye-bye, Pas. Bye, Ninang. Bye, bye-bye, guys. sis. Bye, everybody. Thank you, Ban. Tatang kita, ali kay Lolo. Okay. Bless ang ulo. Ko kasi Lolo nga usmi. Okay, salamat. Ibang ko po kasi. God bless. Bye. Okay, bye-bye. Para magsagot ng module. Bye-bye.